So, yung mga DDS dyan, ha? I'm sure, mabibwisit kayo sa akin, maiinis kayo, iinisin nyo ko dahil si BB, sa mga sasabihin ko tungkol dun sa SONA ni BBM, okay, there were good, meron ding bad. Pero yung bad, constructive. Kumbaga sa ano, ako mismo, medyo, alam mo, dun sa dalawang previous na SONA niya, talaga namang mas nagustuhan ko itong pangatlo. Kung i-compare ko naman kay Duterte, naman, di hamak, hello. You know, sabi ko nga, after ko makinig ng SONA BBM nailed it. Hindi po ako maka-BBM, alam mo yan ng marami, di ba? Kasi, pero, hindi ko rin siya binoto noon. Pero, hindi naman po ako klase ng tao na porque hindi ko siya binoto, hindi ko siya inon, hindi ko na siya susuportahan sa mga magaganda niyang ginagawa o sinasabi. Hindi po ako ganon. Hindi ako loyal sa kandidato o sa politiko. Loyal po ako sa mamamayang Pilipino, sa ating bansa. What is good for the country, kung anong mabuti para sa bansa, kung anong mabuti para sa mamamayan, doon po ako. Panood po nung nung nangyari, nung SONA, nung Monday, maraming natuwa, lalo na yung ending, Ang ganda nung, akala mo hindi nababanggitin, Akala ko hindi na, sabi ko, in the middle, wala pa rin yung tungkol doon sa hinihintay ng lahat. Yung Pogoy, baban ba o hindi? But he just ended it really well. Anyway, pisahan ko na po, pag-usapan na natin yung tungkol dun sa SONA. Dalawa yan There's good, there is bad. Okay, but we'll try to be as constructive as we could. As kaya ko pong gawing mabait na hindi masyadong magagalit yung mga tao at maiintindihan nila yung punto ko naman. Okay, first thing, okay, dun muna tayo sa dun tayo sa maganda. Overall talaga para sa akin overall maganda yung speech. Okay. Paano niya dineliver, diba? Maayos. Paano niya yung combination ng Ingles at Tagalog maganda. Naiintindihan ko naman kung bakit siya kinakailangan ding mag-English. Syempre, yun naman talaga yung kinasanayan niya. But at the same time, kasi may mga foreigners hindi naman pa pwede na hindi natin sila i-recognize para kailangan din nila maintindihan ang maalumanay ang boses niya. Maganda rin, di ba? So, mas nakaka-attract sa tao, masarap pakinggan, hindi katulad ng iba. Yung dating administrasyon, di ba? Puro mura, pang-insulto, mga ganyan, pambabatikos. Ito kasi ang SONA talaga is reporting yan Ang presidente nagre-report yan di ba? Sa ating mga sa ating kababayan. So, nire-report niya yung nagawa na nila at saka yung gagawin, plano. So, maganda ang boses niya, maganda ang pagbibigkas niya, maalumalay, klaro. Okay. It gave us hope. Yun yung doon, di ba? Para kasi sobrang dami ng problema ng bansa, ganyan. Maraming problema ng bansa. Nag-ano siya yung kahit papano, doon sa narinig natin sa kanya nung Lunes, nabibigyan tayo ng pag-asa na, uy, may direksyon, uy, nakinig, di ba? Uy, nararamdaman niya yung, alam mo yun, yung parang binigyan niya rin ng pansin, yung nararamdaman ng tao, yung sinisigaw ng tao, di ba? Yung opening line niya na parang, yung sinabi niya na, yung sinabi niya na, alam mo, kahit na maganda na yung ekonomiya, magandang nagagawa natin, pero kung yung, kung yung pagtaas ng presyo, di ba? Kahit na nung ganda na nangyayari sa ekonomiya natin, kung hindi naman hindi yan napapansin ng tao, kasi ang nasa isip natin, nararamdaman ng kababayan is yung taas ng presyo, hindi hirap mag-budget. Totoo yun very realistic very honest diba? So, tama yung sinabi niyang yun Buti na tinakal niya yung sinabi niya kagad yun. So, talagang, ano balak niya? May balak siya. Meron silang gagawin. Diba? Maganda. Nakaka-antig kagad na yung intro na yun, okay yun diba? So,
attention getter na yung ginawa niya. Merong aasahan ng mga tao. Okay. Pinakamaganda doon, yung syempre sa West Philippine Sea, di ba? Nanindigan siya, yun yung maganda yun. Nanindigan siya na ipagtatanggol pa rin niya yung ating teritoryo. At yung kung ano yung naging desisyon na UNCLOS o yung International Court na atin ang West Philippine Sea. Paninindigan niya yun. At ang atin ay atin. That's good, di ba? So talagang firm na siya ngayon. Yun nga, tama din naman siya na syempre through diplomatic ways, hanggat kaya na through diplomatic ways, gagawin niya. Pero pag ipaglalaban niya, yung ating stand, na atin yun, di ba? Good yun. Yan pa yung pinaka-good dun, di ba? Yung sa drugs, yun pa yan, yung fight sa drugs, di ba? Maganda rin yun kasi sabi niya, itutuloy yung fight sa drugs, pero wala nang termination. O, di ba? Ibig sabihin, wala nang pagpatay. Di ba? Kumbaga, i-recognize yung human, yung human rights, di ba? Yung goes through yung tamang justice system, yung proseso na tama, na hindi lumalabag sa karapatan ng pantao. Hindi katulad yung previous administration, pagpatay ng pagpatay. Ngayon pinapatay, mas marami yung mga inosente. Tsaka, users yan eh. Alam mo, actually, bago nag-speech naman si President Bongbong Marcos, a few weeks ago ata or a few months ago, I do not remember, but I did watch, nakapanood ako ng interview kay Secretary Benhur Abalos, at sinabi niya na ang plano talaga, ang instruction sa kanila is hindi na yung war on drugs na kill, diba? Ang ano nila is yung users will be rehabilitated at magfo-focus sa pagkuha at paghuli at pagdidemanda, pagkukulong sa mga drug lords, sa mga pushers. Yun yung tama eh, diba? Hindi yung kasi ang addiction is sickness eh. Hindi po yan criminal act na katulad ng sa mga pusher. Sakit po ang addiction, di ba? So, kailangan gamutin yun. So, maganda yun. Maganda yung dalawang topic na yun, di ba? West Philippine Sea, tapos yun sa war on drugs. Tapos, maganda rin yung sinabi niya pala, ito pa, yung infrastructure na in-explain niya naman yung kung gaano kaganda yung public-private partnership sa mga infrastructures. Nakita niya yung effectivity nun at mas maganda. Na totoo naman, walang lumalabas na pera mula sa gobyerno, ang mamumuhunan muna yung private sector, pero in accordance dun sa ng publiko or ng gobyerno. So, nagkakatulungan, di ba? Nagkakatulungan yung private at saka public sector, which is really good. So, nakakatuwa yun. Sabi niya, ipagpapatuloy yung ganun para we can build more. Di ba? Anyway, ang pinakamaganda yung highlight, yung ending eh. Kumbaga, sinabik niya yung mga tao. Actually, pababa na nga yung na parang mukhang hindi nga sasabihin yung tungkol sa Pogo, hindi ata ibaban, yung mga ganyan. Pero nagulat tayo na binanggit niya sa dulo yung pala yung ending. 'Di ba? So ending pala yun. So parang maganda yun. So talagang lahat naman at napa-standing ovation pa ho, pati yung mga opposition na lawmakers na patayo sa kanya kasi sinabi nga niya, 'di ba, na effective today, 'di ba? All Pogos ban. Tapos, in-instruct niya ang PAGCOR na I'll give you until end of the year, diba? Para, i-stop ng operation ng lahat ng ito. Tapos, sinabihan niya rin ng DOLE na, umpisahan na rin ninyo na hanapan ng alternate trabaho yung mga kababayan natin na madi-displace ng trabaho. So, kung ganda ng ending niya. At lalo na yung sinabi niya sa ending na, lagi nating mamahalin ang Pilipinas at laging mamahalin ang Pilipino. Totoo naman eh. Okay, yun magandang ending yun kasi parang it is a reminder to everybody
do not love just one person or one politician or one political family. Hindi yung mga politiko ang kailangan mong mahalin. Hindi yung partido ang kailangan mong mahalin. Ang kailangan mong mahalin, yung bansa mo at yung mga kababayan mo. Ikaw mismo sarili mo, Pilipino kayo eh. 'Di ba? Para unahin mo 'yun, 'di ba? So that is a reminder to us. So maganda yung ano na yun. Ngayon, discuss ko naman sa inyo yung hindi masyadong maganda. Okay, yung hindi masyadong maganda. Ano yun? Yung unang-una na i-discuss ko sa inyo hindi maganda. Yung mga pananamit po nilang lahat. Yung pabonggahan sila ng pananamit. Alam mo yun, yung parang sandali lang. Ang SONA po ay official government work. Okay, official government work. Okay, inulit ko bakit to. Ito po ay pagre-report ng presidente sa taong bayan kung ano yung mga nagawa na as compared to the previous. Kasi ito yung mga pinangako niya noon kung nagawa ba, na-accomplish ba o hindi. At yung anong gagawin pa para naman yan kung ma-accomplish nila. So yun yung kumbaga sa kung sa private sector po yan. Yan po yung business plan ng gobyerno. So formal work po yan. Pag work po, di ba dapat professional yun? Hindi ko po maintindihan kung bakit po dito sa Pilipinas, ang SONA para pong awards night o parang siyang isang grand party na kinakailangan lahat ng mga matitinding mga alahas at mamahaling mga dami ang susuotin. Reporting po yun. Ba't sila nagbapabunggahan ng mga suot? Yung iba hindi ko talagang gets Hindi ko gets yung nagpagawa kay ganitong na napakamahal, yung mga alahas. Hindi naman party. Actually, sabi nga nagkaroon ng party after kasi nga may 20 million budget. Yun yung isa pang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan na maging ganun kalaki yung gastos para sa isang official government business plan presentation. Yun lang naman yan. At saka, alam mo yun, yung reporting lang ng mga kung ano yung nangyari, ano yung nagawa na, at hindi pa nagagawa, at ano yung dapat pang, ano yung mga susunod na gagawin. Yun lang po hindi ko maintindihan kung bakit kailangan masyado maging magarbo, kung yung buong yun, di ba? Parang pati yung mga asawa, nagpapabunggahan, parang pati girlfriend na nandoon, parang hindi akma. Hindi lang akma at lalo na sa panahon ngayon na marami ang naghihirap. Kailangan sana as the politicians, itong akin, kayo ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga politiko, kailangan kayo yung unang mas nagpapakita ng malasakit sa mga taong bayan. Na kumbaga sa simpleng pamamaraan, alam mo yung in simple ways na pwede nyo pakita yung malasakit na yun. Katulad ng hindi kayo magarbo gumastos, alam mo yun, be wise spenders, especially ang perang ginagastos ng mga politiko, mga nasa gobyerno, ay pera ng taong bayan. Pera po nating bawat isa yan. Lahat po tayo nagbabayad ng tax. Ngayon sabihin nyo, wala akong trabaho kaya hindi ako nagbabayad ng tax. Hindi po. Kahit wala kayong trabaho, nagbabayad pa rin kayo ng tax. Bakit po? Lahat po ng binibili po natin, may tax po yun. Okay? So, lahat po tayo, kahit po yung mga anak po natin, pag yan bumili sa tindahan, kahit pa isang candy lang yun, may tax po yun. So, nagbabayad po tayo ng tax. So, kailangan tayong mga mamamayan, kumbaga, dapat maging critical tayo. Pansinin natin itong mga politiko dahil pera natin yung ginagastos nila. At yung pagpapagarbo nila ng ganyan na gastos, insulto po yan sa atin. Insulto lalo, naghihirap tayo, nahihirapan po tayo na mag-budget ng ating mga kinikita, di ba? Paano natin, kung dati, alam mo, sa totoo lang, kung dati nakakatatlong
ano tayo, ulam sa isang kainan, di ba? 3 ulam, pag nagdi-dinner tayo ng pamilya. Ngayon, isa na lang. Di na kayang budget eh. Di ba? Kasi yung minimum wage ka ngayon, magkano na sa Metro Manila? 610. Magkano na kagad para pakainin isang meal pa lang para sa isang buong pamilya, di ba? 5 na ginagastos natin. Ang hirap. Diba? So, parang nakakainsulto sa atin na parang sila nagpapakabongga sa kanilang ginagastos. Simpleng sona, ginawa nilang napaka-magarbo. Kahit pa sabihin natin na pera naman nila, yung nila, nakakainsulto pa rin. Yung sa mga pinagastos nila sa pananamit nila, parang iniinsulto nyo kami. Parang ang garbo ninyo, kami naghihirap dito. Hindi nga namin kaya magpakagarbo ng ganyan. Diba? In small ways, dapat itong mga politiko, huwag ganun eh. Pwede namang pumunta na simpleng damit. Professional look nga lang dapat eh. Work. Alam mo yun, yung simpleng professional, decent, Kasi, official work yan eh. So na yan, hindi po yan party. Dapat yan paalala sa mga politiko. Ang SONA po ay hindi party. Yan po ay reporting to the mamamayan. It's work. Okay? Kailangan natin tandaan yun. It is work. Yung pagiging magarbo ng mga politiko talaga hindi ko yan matik. Lalo na yung mga kasama ng kanilang mga asawa. It's not acceptable talaga. Lalo na sa panahon ngayon na alam mo, 80% eh. Sabi 70%, di ako naniniwala. Pakiramdam ko 80% yan mahigit. Bakit? Kasi pati middle class, apektado, hirap na mag-budget. A very small percentage lang naman talaga, yung talaga yung hindi nararamdaman yung hirap, yung bigat ng taas ng mga bilihin. Ay, yung mga politiko, lalo yung mga korap, talaga hindi nila nararamdaman yun. Kasi, pasok lang ng pasok ang pera sa kanila. Anyway, wala silang pakialam. Anyway, so yun, isa yun sa hindi ko nagustuhan. Actually, yun ang pinaka hindi ko nagustuhan. Yung pagiging magarbo ng mga politiko. Kailan kaya sila magiging mga simple lang? Diba? Parang, minsan nga, pati yung mga post nila, pag nakikita ko yung mga post, lalo ng mga babae, yung mga pa-party-party, lalo yung mga, yung mga artista. hindi ko matik, nagpo-post sila ng, anyway. Tapos, second, ang hindi ko nagustuhan. Siyempre, alam nyo, itong mga kaibigan, sana wag naman magalit yung mga Vivian supports. Pero, ito just being constructive. Napakadami ng projects, and they're good. Okay? Lalo pag lahat yun natuloy, napakaganda po lahat ng mga planong projects na yun. Yung matapos yung halahur, that's good. Actually, yung halahur na yan, ako natutuwa nung binanggit yan ni PBBM. Kasi, project yan nung time nung kay Pinoy. Alam ko yan kasi nung in-open light yan, o yung kumbaga nung pinupos at na approve yan, ginawa ho yan sa Iloilo City during the first International River Summit. Okay? Andun po ako, nakita ko yun. Kaya alam ko yung halaur na yan. Magandang proyekto po talaga yan. Okay? So, tinuloy ngayon at sinusuporta ni PBBM. Maganda kasi nakita niya yung magiging magandang epekto nito sa buong Iloilo at saka sa nearby provinces. It's a good project. Okay. Bakit ko alam? Bakit ako nandoon? Ako po yung event organizer nung time na yun, nung International River Summit. Kaya alam ko. Okay. Anyway, tapos pati yung yung Paging Bridge, yun, di ba? Ganda. Lahat yun, lahat ng mga sinabi nilang mga infrastructures na, roads, bridges, lahat yan, irrigations, lahat yan. That's really nice. Tapos yung additional benefits. Ang akin lang pag-aalala, having all this means, kasi hindi naman ganun kalaking pera natin, di ba? Baon nga tayo sa utang. So, ibig sabihin, para ma-accomplish lahat ito, magdadagdag tayo ng utang. Ngayon, it's already at 15.3 trillion. It is already more than 63%. Okay. So, nakakakabalang.
Diba? Nakakakaba yun kasi, syempre, utang yun eh. Yun lang yung ano ko doon, nakakakaba. Tapos, syempre, syempre, sabi nga ni PBBM, na, you know, ayaw niya rin sa corruption, they will stop it, they will fight. Alam mo yan, yung talagang lalabanan din nilang corruption. Pero alam mo naman, may mga tao talaga nasa gobyerno na talagang nakakahanap pa rin ng ways para mag-corrupt. Sana lang talaga mabantayan na umutang man tayo at magamit kung uutang, dadagdag ng utang, talagang gamitin sa tama yung pera. Para pag lahat ng itong proyekto na to ay natupad, positive yung magiging resulta. Alam mo yung lahat tayo makikinabang, so mas lalo natin mapapaganda yung ekonomiya natin. Diba? So lahat tayo makakakain na, yung supply ng pagkain, hindi na tayo magkakaproblema. That's good. Pero talagang bantayan. So lahat tayo dapat magbantay tayo dyan. Uutang yan eh. Sigurado, walang choice eh. You know, ito yung isang epekto kasi ng maling gawa ng panahon ni Duterte. Diba? Ang lala ng korupsyon, ang COA naglabas ng report talaga na lahat ng branches or lahat ng opisina ng gobyerno during the time ni Duterte may korupsyon. At napakalalaki ha, bilyon-bilyon. So, kumbaga, yung sinasabi ng mga tao, ng mga DDS na, alam mo, kesyo daw nung panahon ni Duterte, maganda daw, ngayon, ang hirap ng buhay. Excuse me, hindi po kasalanan ni PBBM. Yung laki ng utang natin, yung problema sa West Philippine Sea with China, yung pagtaas po ng mga presyo, yung pogo criminalities and all others. Kasalanan, ito po'y resulta ng mga maling gawa at walang gawa ni Duterte at kanyang administrasyon. Remember, nung pumasok si PBBM, ang inutang po na Duterte administration is 13.4 billion. Ay, trillion. Ang taas na. Ang taas na po. So kung kay PBBM lang, ang inutang pa lang niya is what? Nasa 13.4. Ngayon nasa 15.3. Magkano lang yun? Kaya mo, 2 trillion. Yun lang ang inutang. Nung time ni Duterte, nung pumasok siya, magkano na lang ang utang nun? Nasa 3 trillion ata. Tapos may savings na 1 trillion. Nawala na nung pumasok si Duterte, nawala na yung savings, nadagdagan ng 10 trillion mahigit ang utang natin. And it is the highest in all administrations. Ganun kalala. At bago pa umalis si Duterte sa pwesto, pataas na po ang presyo ng bilihin. Okay, bagsak na ang ekonomiya. Di ba pandemic time, ilang bilyon yung mga ninakaw? Di ba yung mga 15 billion PhilHealth, 47 billion, di ba, Pharmally, di ba? Yung sa TESDA, yung sa DepEd, yung sa LTF-LCAC, ang dami, sa DOH. Kaloka! Ang dami yun! O iba pa yung confidential funds nun. Naubos ang pera po. Kumbaga, si PBBM started with what? Negative? Alam mo, nasa mahirap na posisyon si PBBM eh. Hindi po ako maka-PBBM. Pero naiintindihan ko po yung kung ano yung problema, yung sinusolusyonan nila ngayon. Lubog ang Pilipinas sa dami ng problemang ginawa ni Duterte. Yung pogo na nga lang, diba? Ang sabi ni Duterte, nung panahon pa lang ni Duterte, okay, 2019 pa lang, meron ng mga issues yan sa pogo.
2020, pinasa nila biglaan yung ginawang niligal nila yung Pogus. Pero 2019, meron ng issues na nagrereklamo na yung mga ibang, di ba, PNP, PDEA, CIDG, NBI, nagsasabi ni. Tapos mga senador sinasabi na, tigilan, iban na. Nag-speech ang Duterte, anong sabi niya? Di ba? Na, ang mga Pogos, malinis yan. Sabi niya, ang mga Pogos, malinis yan. Utot mo din, asul. Malinis daw. Malinis. O yan, lumabas o, di ba? Human trafficking, sexual trafficking, prostitutions, online scamming. Ang dami, torture, murder. Di ba nagbabayad ng tax? Ang dami. Mas marami yung nawawala sa atin. Kasi sabi nga ng Department of Finance, nung kanilang iprinisenta, ang pinapasok ng is 20 billion. Okay, ang pinapasok ng Pogo sa kaban ng bayan. Pero ang nawawala sa atin from foreign investment is 90 billion. Diba? Mas malaking nawawala kaysa yung pumapasok. So, bakit mo nga naman i-retain? Tapos yung problema pa na ibinibigay, yung social problem, that's big. Ngayon kung sasabihin nila, hindi, mga kliyente naman yan, niloloko naman yan, ini-scam naman yan, mga foreigners hindi po Hindi po yan totoo. Online gaming yan Online casino yan. Meron din po mga biktima dito sa Pilipinas. Cryptocurrency scamming nila, online casino nila. Meron na nga po nagpo-post, di ba, mga nabiktima na itong mga Pogos. Pinoy po. Yung torture, sa tingin nyo, yung mga Chinese lang na, natotorture? Hindi. May mga kababayan tayo nagtatrabaho doon, natotorture din. Diba? Yung epekto niya, pagkaya pinabayaan mo natin. Pinayagan na. Sige, Pilipino, dagdagan na natin. Abay, aanilahin na tayo. Paano na? Para tayo magiging Venezuela, Colombia. Triad ang namumuno sa ating bansa. Ano mangyayari sa atin? Lalong maraming maghihirap. Lalong maraming mamamatay. Mas malaking problema para sa bansa. Tama lang din naman yung sinabi ni PBBM. Siya inamin niya Ito yung mga problema Kay Duterte, wala Inireport na nga sa kanya, hindi niya inamin yun. It's clean daw, it's clean. At ang lagi niyang sinasabi, yung perang pumapasok, mas importante ba ang pera kaysa yung epekto nito sa mga buhay ng mga mamamayan? Diba? It's not all about money. So, I applaud si PBBM dyan. Ban. Tapos inamin niya kung ano yung mga problema. Diba? Yung social problems nito. It's not just about money. Yun yung maganda Parang, di ba marami sa atin, akala natin mukhang pera lang naman ng mga Marcos, yung mga ganun. Hindi, dito sa sa zone niya, pinakita niya na it's not all about money. Mas importante sa akin ang yung kalagayan ng bansa, yung social natin, yung mga mamamayan. Ayun yung lumalabas nung kanya sa zona. Kaya nakakatuwa po yun. Na gano'n ang nangyari, ayun yung sinabi niya.